Kasi maraming kang gusto mag-alaga ng baka ngayon. Ano po mapapayo nyo doon sa mga, kasi yung iba dinadahilan na wala naman silang lupa, wala naman silang pambiling lupa. O yung iba naman may mga lupa na kumbaga gusto lang din nila mag-alaga. Anong mapapayo mo sa mga gusto mag-alaga? Malaki yung itim, pare. Mas mahaba po yan dun, boss. Ay, malapad, pare, malaki. Magandang pigkina rin. Mas malaki naman. Mas magandang puwet na rin. Magandang araw mga Talong TV, tayo po bumalik dito kay Sir, kay Mamang Abusin, Sir. Tayo ay nagtanong ulit ng ilang impormasyon paano siya nag-umpisa sa ganitong hanap buhay pagbabaka. At ito nga po meron sa tindahan dito sa harapan natin. Tatanong tayo at magkukwento niya sa atin kung paano siya nag-umpisa sa kanya paghahanap buhay na ganito. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Lucena. Pwede ako magtanong paano kayo nag-umpisa sa ganitong pag-aalaga niyo ng mga bakahan at paghahayupan? Pwede kayo magkwento? Nung una, wala talaga akong interest dyan. Kasi matagal akong nawala dito sa amin sa Lucena. Kasi nagtrabaho ako sa kumpanya ng almost 17 years sa AI Corporation. Dito ako lumaki, pero nung bata ako, wala dito yung aking hinahanap na hanap buhay. Kaya nung nasa tamang edad, umalis ako dito. Kahit walang consent ng magulang kasi bata pa ako eh. Punta ako sa Maynila. Noon, nakapagtrabaho. Nung akala ko yun na talaga yung journey ng aking buhay, construction. Kasi ako ay heavy equipment operator. Dream work ko talaga nung bata pa ako. Kaya minahal ko yung trabaho. Bigla lang siyang nabago nung dumating yung pandemic. Kasi naging biktima rin tayo ng COVID noon. Nung sobrang tagal na nang walang trabaho, naubos yung pera. Talagang lahat ng naipon ubos. Doon ako nag-isip kung paano gagawa ng paraan kasi hindi pwedeng hindi maghahanap buhay eh. Kailangan talaga kumayod. Una, nagtayo kami ng maliit na tindahan. Nung parang ang hirap kasi hindi ka naman sanay sa ganong hanap buhay. Halos walang kita. Kung iisipin mo, parang gusto mo nang itigil. Kaya lang hindi talaga pwede, kailangan mo talagang kumayod. Lahat ng racket, nag-online para lang kumita hanggang sa pati-unti, yun, nakakabenta, kumikita. So, after a year, merong konting naipon. Yun, nakaisip kami nga na mag-alaga ng kambing, magbenta, mag-buy and sale. Nung time na dumating yung kaya na naming mamuhunan, yan. Nag-unti-unti kami mag-alaga, padalawa-dalawa. Talagang wala kaming ginawa ng misis kung hindi maghanap buhay lang. Wala nga yung pahinga, puro hanap buhay lang. Minsan, sinasabi nga sa akin ni misis na, ano ka ba, ang dumi-dumi mo, ang itsura mo. Kaya amusing-amusing ka, sabi ka lang sa akin. Kaya ang pangalan po ng inyong Facebook ay Mamang Amusin. Kaya nabuo yung Mamang Amusin kasi talaga naman minsan nga hindi pa nakapagsitilyo magpapadeliver ng mga bigas, paning mga pagkain, prutas. Minsan hindi pa nakaligo. Ayun. Kaya sabi sa ni Miss, "Abay maligo ka naman, magbihis ka. Ito may tsura mo, amusin ka." Halos everyday yan, ninamanggit ni Mrs. Kaya doon ko naisip na, sige, papanindigan ko na lang yung Mamang Amusin. Kaya hanggang ngayon is Mamang Amusin pa rin. Siguro yun talaga yung kapalaran. Ano pong pinaka mga source of income nyo ngayon? Kasi parang napansin ko po, sabi nyo, wala na kayong iba, nandito na lang kayo sa inyo. Ano po mga ngayon na pinagkakunan nyo ng income? Sa totoo lang yung aming pang-araw-araw, sa tindahan talaga natin yun. Kailangan kung ano yung kinikita ng tindahan, yun lang yung aming gagastusin. Hindi pwedeng exist. Kasi wala namang ibang pagkukunan. Minsan, namamasada ng tricycle pagka walang gawa. Tapos yung pera namin sa baka, yun lang yung aming investment. Yun yung aming iniipon. Kasi hindi yung pwedeng galawin. Kung ano lang yung sa baka, paikot-ikot lang yan. Pagka nakabenta, bibili uli ng baka. Kung may matubo na konti, tatabi. Kasi kailangan meron din savings. Kung ibabahan ko mo naman yung pera, wala namang mangyayari kasi hindi naman kikita. Kaya naisip namin, investment namin sa hayop para mapalago yung kaunting pera. Kasi kailangan talaga mayroong investment na kumikita. Kasi kung wala at aasa ka lang sa pang-araw-araw, mahirap kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari
sa mga susunod na araw, lalo na mga anak ko mag-aaral, magka-college na, ay sa mahal ng tuition, hindi talaga pwede na hindi mag-iisip ng paraan kung saan tukuhan ang gagastusin. Ilan baka po kayo nag-umpisa pag-aalaga ng baka? Ilang Nag-umpisa lang kami sa 2 bisiro. Ngayon, nung nabenta nga, ginamit namin puhunan yung pagbentahan namin na 135,000 kung hindi ako nagkakamali. Yun lang, bumili kami ng 2 payat hanggang sa napakataba. Yung pera, hindi namin ginastos. Kung nakapagbenta, dinagdag lang uli namin sa baka. Ngayon, meron na kaming 5 malalaking baka na continuous lang din. Kapag nabenta namin yung malaking baka, di namin ginagastos, dinadagdag uli namin sa baka yung kinikita. Parang siya yung pinapalago namin. Kasi kung hindi namin gagawin at gagastusin yung pera, hindi talaga lalaki yung investment. Pero pinaka talaga pong mas mapapahingi po talaga doon, napakagandang investment ngayon ng pag-aalaga ng hayupan. Oo, napakaganda ng investment sa pagbabaka. Kaya lang, lagi kong sinasabi, kahit sa aking mga vlog, aralin din muna yung pag-aalaga ng hayop. Pag bumili ng marami, bumili lang muna ng 2 at pag-aralang mabuti. Tapos, mahalaga din na mahal niyo yung ginagawa nyo. Kasi hindi pwede na gagaya lang. Kailangan, mahalin nyo yung mga alaga nyo na parang membro ng pamilya. Yung hindi yan magugutom, hindi yan mauuhaw. Kasi kung bibili kayo ng baka at patali-tali lang, minsan hindi nyo naman inaasikaso, malulugi kayo. Pero kung aalagaan nyo yan ng tama, hindi kayo malulugi. Talagang kikita kayo. Yan. Yan si Sir. Maraming salamat Sir. Si Sir ay marami na bahagi sa atin kasi si Sir ay nag-umpisa sa pagkambing. Nag-umpisa sa maliit na kapital. Ngayon yung malaking kapital na baka na. At alam natin na kapital ng mga baka yan ay nasa 60 pataas sa mga presyo kalimitan. 50 ang pinakamura. Ngayon po ay dati po ang kambing. Magkano lang kambing na nakuha niya? May 3,500, may 3,000, may 5,000. Ganun lang yung presyohan ng kambing. Ngayon baka ay halos ilang kambing na yon. Ngayon ang baka, nag-range kami ng pagbili ng 60,000 hanggang 70,000 ang isa. Yun naman, pag bumili ako ng ganung baka, estimated price ko na kung hanggang saan ko siya kayang patabain at kung magkano yung kikitain ko. Halimbawa, bumili ako ng 60, kaya ko ba siyang palakihin ng magkakahalaga ng 90,000 o 85,000? Doon pa lang, makikita ko na kung magkano yung aking kikitain at ilang buwan ko siyang aalagaan para estimated ko na kung magkano yung kikitain. Talagang inaaral din. Hindi pwedeng pag nakasunadahan lang, pwede na yan. Pwede na yan. Hindi pwedeng ganun. Yan si Sir. Yun po yung marami tayong natutunan kay Sir na kwento sa kanyang buhay at si Sir pala dating nagtatrabaho sa ibang lugar. Ngayon ano na sila dito, stable na sila sa tindahan nila at pag-aalaga ng hayop. Yan Sir, maraming salamat Sir sa inyong oras. Maraming salamat din sa iyo kaibigan Talongs. Yan mga Talongs TV, na abot natin si Mamang Amusin, binibenta na yung mga inalagaan niyang bakang 2. Yan si Mamang Amusin, nabili na? Ay, Binili ko yung magkano na kasi? July 7 ko siya binili. Ngayon, August 1, binenta ko na. Wala pa siyang isang buwan. Ayos na. Ito na, ayos na nakuha niya na yun. Magkano na nakuha? Nabenta ng 855. 85.5. Yan. Nabili na tayo. Ito po yung baka ni Mamang Amusin, yung pinuntahan natin. Ito yung kay Mamang Amusin, nandiyan siya ngayon. Ito tayo nabili na ng 85.5 ba? Ito, nadila niya na dito yung baka niya na pambiyahe. Isang buwan lang daw ito kalaga. Kuya. Ito na yung baka ni Mamang Amusin. Yung malaki niyang alaga. Nilabas na rin. 2 nang nilabas niyang baka dito. Ayan. Pare ka na kasal. Pinagpipisa na. Yan, tapos na. Oh, piya. Ano yung pinuntahan natin doon sa may sa may Riles, nilabas na. Ito nga, Turite. Bawas sa 80 ang tawad. Ako pare ka dito. Ayan.
55 ba? Malaki yung itim, pare. Ha? Ah, mas mahaba po yan dun, boss. Ay, malapad, pare, malaki. Ha? Magandang pikina rin. Mas malaki na rin. Mas magandang puwet na rin. Mahaba. Malaki yung malapad. Mas mahaba, mas malaki ho yan dun. Iba't ibang ating ng tao. Pantay ho yun, pantay ho aray, yung isa hindi. Malaki yun. Kahit pagdatingin, malaki yun. Maniwala ka sa akin. Tama siya natin. 80 ang tawad. Tarong pagkita niya. Sarado 80,000 tawad ni Kuya Will. 85. Ito, sinta daw. Malaki tingin ko, pare, malaki tingin Hindi ko. ho, mas malaki po yan kaysa dun sa isa. Ay, pare, nariyan pa di pa na-alit. Kati dati ko. Ah, pwede mo pagdating din. Sa 80 po ay... Kahit ho, idatagyan doon ay sa haba at kapal ay mas malaki ho yun. Malapot, pare. Ah, ay, kahit ho pagdating, pantay po yan eh, yung sa hindi. Pantay ho ang katawan yan eh. Ayan. Yung isa ay... 85 binibigay, 80 tawad. Mahaba pa. Mas malaki pa naman yung isa. Ganun daw ka-uling. 35 daw. Gusto ko yung tutumbuhay lang walang yabang. Pila pa ng lapit. Lumpasan to. Ako mananaraking lang naman siya kaya ako nabili. Kung hindi ko ang kakayang kay may karga pa ako, hindi na ako mamimili. Titigil na. Kaya pinagkakaroon ko rin ito na Inilapit nga ni Mamang Amusin yung bakang puti do sa itim dahil mas malaki daw yung itim do sa ano kaya tinatawa na mas mababa itong puting bakang ito. ay, hindi naman. Mahal ka patas kung ano. Pero ang haba ng katawan. Eh, mahaba, bakit hindi malapa? Ano yung balik ka itong buhay oh. Marami pare, may marami. Makapagpamput na rin sa tunay. Ay, malapad yun. Maniwala ko sa ako. Hindi mo kita mukha mo. Kinumpara na talaga kung alin na mas malaki. Malaki itong kampo. Malaki-laki nga ano. Malaki-laki. Mas malaki nga pare. Sa kanila ng pauwi. Ano naman hindi mo na yung pauwi eh. Nakakatawa ng kape. Eh, kutsit yun. Gusto mo lang gusto yan. Tama na. Wala ka lang gusto yan. Tama. Kuya, okay. Luwag mo lang gusto yan. Yan eh. Babawi na ako sa susunod. Ha? Okay, Gawin mo dito. na lang. Ayos na. Ayos na to, 82. Kasundo na. Nabili na. 82. Kasi maraming kang gusto mag-alaga ng baka ngayon. Ano po mapapayo nyo doon sa mga, kasi yung iba dinadahilan na wala naman silang lupa, wala naman silang pambiling lupa. O yung iba naman may mga lupa na kumbaga gusto lang din nila mag-alaga. Anong mapapayo mo sa mga gusto mag-alaga ng ganun? Una, doon sa mga gustong mag-alaga na walang lupa, wala silang magtatalian. Pwede naman silang mag-alaga. Mag-alaga lang sila na muna ng isa or dalawa. Pag gumawa sila ng koral, tapos doon nila ilagay yung baka. Ang purpose lang talaga ng ganong pag-aalaga is fattening lang. Hindi pwede yung mga nagpapaanak, hindi pwede yung mga gatasan. Dahil pagka kasi ganong wala kang lupa, sa fattening ka talaga magpo-focus. Madali lang din naman kung ikaw ay magpa-fattening. For example, meron kang ibang ginagawa,
Pangumpay mo lang yung baka sa umaga bago ako masok sa trabaho. Tapos sa hapon, ganoon din, kukumpayan mo lang din siya. At least kahit paano, meron kang investment na kikita. Kasi yung iba gustong mag-alaga pero wala naman sila talagang lupa. Yun ang sa pinakamahirap. Pero kung gusto mo talaga, gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng maliit na kulungan para makapag-alaga ka, yun lang yung advice ko. Bago pumasok, mangumpay ka ng pagkain ng baka, and then sa hapon, mangumpay ka din bago ka umuwi sa iyong bahay galing sa trabaho. Doon naman sa may mga lupa na walang idea kung ano ang gagawin. For example, meron kayong lupa na 1 hectares. Pwede nyong gawin na bakahan yung 1 hectares. Yung kalahati, yung half hectares, taniman nyo ng pakain sa baka. Pagkatapos, yung kalahati, yun yung inyong paalpasan ng inyong mga baka. Gagawa nyo rin sila ng bahay para meron silang silungan. Kasi minsan, ang daming lupa na nakatiwangwang lang. Hindi naman alam ang gagawin ng may-ari. Kung maisipan nyo mag-alaga ng baka, napakagandang investment ng baka. Kaya ito na yung opportunity para makapag-alaga kayo ng baka. Subukan nyo lang din at wala namang masama Yun, sa pag-alaga ng baka. Salamat sir. Sir, matanong ko lang kasi nakita ng mga manonood natin yung naibenta yung baka. So pwede malaman kung magkano ang inabot yung, kasi syempre para magkaroon sila ng inspirasyon na kaya palang kumita na. Magkano po ang kinita niyo doon sa pagbebenta yung 2 baka? Yung isang baka, nabili ko siya ng 68,000. Nabenta ko siya, ngayon ako maglalabas ng amount. Nabenta ko siya ng 86,000. Gumastos lang ako doon ng 2,000. Ayun. Ilang buwan alaga yun? Yung isa, 24 days lang. Bilis na. Mahirap paniwalaan pero nangyari talaga kasi naibenta natin at nakita mo naman. Yung isa naman, yung aking baka na nabiling may sakit, binili ko siya ng 63,000. Kasama na yung gastos. Pinalagaan ko siya ng 2.5 months. Nabenta ko siya ng 82,000. May gastos ako doon ng 3,500. Kaya, sa feeds yun, sa feeds? O sa pakain. Bukod sa damo, mayroon ding additional expenses kasi sa feeds. Yeah. Ayun, kung talagang isipin natin, may kita talaga sa baka. Ayun. Yun, sir. Maraming salamat sir at ito yung maging silbi inspirasyon ng mga manonood natin. Ito yung mga baka ni sir. Ito yung baka niya na natitira dito na inaalagaan pa. Bali, 4 po. Nakabili ka na isa. 4. May binili ako kahapon na isa na pinalit ko doon sa aking nabenta. Yun, papatabain din natin. At meron naman akong 2 baka na pinapataba. Estimated time ko doon, siguro mga 1 month or 1.5. Pwede ko na rin siyang ibenta. And then, bibili ulit ako ng kapalit. Bago ko siya ibenta, sometimes nabili na ako ng kapalit. Kasi ang hirap din humanap ng baka nga alagaan. Kasi hindi naman pwedeng basta ka lang bibili. Kailangan tama din ang pagpili ng iyong bibilhing baka. Sir, maraming salamat sa inyong payo. Yan. Ito yung mga bakang sir, kaya tayo marami natutunan ulit ngayon na pagbalik natin dito kay Bossing. Yan, salamat po. Yan. Subscribe nyo pala yung Facebook ni sir. Anong pangalan? Mamang Amusin. Yan, Mamang Amusin. Yan. Follow nyo para marami kayo matututunan ng mga ina-upload yung mga video, lalo sa pag-alaga ng mga livestock. Yes, sir.